Praise God. Joyful Sunday, everyone. Welcome to our Sunday worship celebration. Welcome home and welcome back. Palakpakan po natin ang bawat isa. Amen? Ang lahat po ng excited sa salita ng Diyos, ngayong umaga ay magsabi ng Amen! Alright. Pwede po bang pakitingnan yung katabi nyo at sabihin nyo sa kanya, mukha kang oozing with confidence today. Yan. Alam po yung oozing sa Tagalog yan ay umaapaw. Yan. Sabi mo, mukha kang umaapaw. Yan. Kaya kapangpangan po, manggitata. Sige po, bago tayo tuloy mo po, allow me to read the scripture this morning. Sabi po ng Exodus chapter 20 verses 1 to 6, I'll be reading from the NLT. Then God gave the people all of these instructions. I am the Lord your God who rescued you from the land of Egypt, the place of your slavery. You must not have any other God but me. You must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. You must not bow down to them or worship them. For I, the Lord, your God, am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. Sinasabi po ng talatang ito, ang ating Diyos ay mapanibughuin. Siloso po ang Panginoon. Sinasabi niya na hindi niya pahihintulutan na yung damdamin natin, na yung pagsamba natin ay ibigay natin sa ibang Diyos-Diyosan. Alam niyo po, kapag sumamba tayo sa ibang Diyos-Diyosan, ito ang sumpa ng Diyos na naghihintay sa atin. Sabi po ng mga sumusunod na talata, I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected, even children in the fourth, third generations of those who reject me. Kapag daw ho tinanggihan natin ang Diyos at sumamba tayo ng ibang Diyos-Diyosan, yung sumpa na katapat noon, damay hanggang sa ikatlo at ikaapat na henerasyon ng ating salilay. Pero alam niyo po, ako bilang mag-aaral ng salita ng Diyos, every time there is an account of God's judgment and retribution, I always look for this word. Sabi po ng verse 6, but. Everybody say, but. Come on, say it like you mean it. But. Kahit ano yung mga naunang mga talata pa na sobrang nakakatakot at mapanganib, pagdating ng talatang ito, sabi diyan, but I lavish unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my commandment. Come on! Come on! Yung sumpa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, apektado ang ikatlo at ikaapat na henerasyon. Pero kapag minahal mo ang Diyos, sumunod ka sa Diyos, pinaglingkuran mo ang Diyos, hanggang 1,000 saling lahi, hanggang sa kaapu-apukan natin, sa tuhod, sa talampakan, sa kuko, kahit patay pa yan, sabi ng Lord, makakaranas sila ng kanyang pabor. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Sige po, tayo ay makakaupo na. Thank you, Lord Jesus. At habang kayo po ay komportableng nakaupo dyan, mabilis na lamang po tayong mag-isip. Balikan po natin ang tanaw yung ating mga buhay at mag-isip po tayo ng mga taong sobrang malaki ang impact o impluensya sa ating mga buhay. Let's think of people that have impacted our life in such malaking paraan. Alam niyo yun? In such a malaking paraan. Wow. So, sino po yung mga taong malaki ang impact sa inyong mga buhay? Siguro po, for one, yung mga magulang natin. Tama? Kung paano nila tayo
pinalaki, itinaguyod sa ating pag-aaral. O kaya, yung mga teachers natin. Na-bless po ba kayo sa mga teachers nyo during high school or college that sobrang nating hinangaan yung paraan ng kanilang pagtuturo? Sino pa po? Mga kaibigan siguro. Meron po ba kayong mga kaibigan na sobrang malaki ang impact sa inyo? Ako po, I have friends all over the globe. Name a country, I have a friend there. Okay. Simula ho tayo sa LA, may kaibigan po ako dyan. Sa Nevada, may kaibigan din po ako dyan. Sa Chicago, may kaibigan din ako dyan. New Zealand, meron din po. Switzerland, meron din po. Candaba, meron din. Canada, meron. And I have a friend in England by the name Benoit Lotrier. Hirap ng apelyido no? Lotrier. And ang mga kaibigan ko pong ito, they have influenced my life in many different ways. Kayo po, sino yung mga kaibigan yung naka-impluensya sa inyo? O kaya, siguro yung mga naka-impluensya sa atin, mga life group leaders. Sino po dito yung may impact yung life group leader nila sa kanila? Ay, mga couples tribe. Yung mga na-bless yung mga leaders nila, magsabi ng amen. Yan. Di ba? Yung mga na-bless ng mga pastor nila, magsabi ng amen. Yan. Ang tanong, anong impluensya ang ibinigay nila sa inyo? Paano ho nila tayo na-impluensyan? Sa pag-iisip? Sa pagdidesisyon? Na nilalatag muna natin yung mga, ano yon? Cons and prawns. Di ba yung prawns, yun yung hipon? Prawns and pros. Yung sa akin kasi may hipon pala yun. Yung halatang gutom na ako. Hindi po madali magsalita ng 3 beses. Si Pastor Anthony lang nakakagawa na. Nakakagutom. Na-influensya nila yung pagdidesisyon natin. O kaya, kahit po yung pananaw natin sa buhay na influensyahan nila. Ha? Kaya minsan ho, kino-quote natin sila. Sabi nung kaibigan ko, ganito. Or at times, we make them as a point of reference kapag may mga ginagawa tayo. Ang tawag po dyan ay impluensya. No? Tingnan mo ba ang katabi mo at sabihin mo sa kanya, naapektuhan ka ba sa akin? O wala nang dating? Dapat to yung buhay natin ay may impluensya. Let's talk about this subject which I entitled, The Influence of a Godly Life. Like it or not, our life is an influence. Sa ayaw at sa gusto po natin, may impluensya yung ating mga buhay. Dapat lang ho, siguraduhin natin na yung impluensya natin positibo, maganda. Yung iba ho, nakaka-impluensya nga sila, kaya lang hindi maganda yung impluensyang idinudulot nito. Let us better understand the word influence. Ano po ba ang sabi ni Merriam at ni Webster sa salitang influence? Ang influence po ay noun word. At ang ibig sabihin daw po nito, the capacity to have an effect on the character, development, or behavior of someone or something, or the effect itself. Yun daw pong impluensya, yun yung kapasidad na magkaroon ng epekto dun sa karakter, dun sa paglago, o dun sa pagkilos ng isang tao o bagay. O kaya, yung tahasang epekto, yan pong ibig sabihin ng influence. Yung pong mga buhay natin, merong yang direct influence, whether you like it or not. Maging yan ay masamang epekto o mabuting epekto, maging yan ay sinasadya o hindi, as long as you are surrounded with people, you have an influence. Ang lahat po na nakakasunod, magsabi ng amen. Kaya nga po, ang trabaho lang po natin ngayon, kailangan nating siguraduhin na yung impluensyang lumalabas sa atin ay mabuti.
At masasabi ng iba na masarap makasama ang taong yan kasi mabuti ang epekto niya sa akin. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Hindi ka pa rin ba apektado? Ngayon po ang tanong ay ito, how can we become a godly influence? Paano tayo magiging makadiyos? Yung ating impluensya sa iba. Paano natin masasabi na yung impluensya natin, yung epekto natin ay nakakatulong para yung mga tao sa paligid natin ay mailapit natin sa Panginoon? How can we become a godly influence? What can we do to bless them? How can we lead others to the Lord? In short, how does a godly influence look like? Ano po ba yung hitsura ng makadiyos na impluensya? Habang pong inaaral ko ang mensaheng ito, I came across a poem on influence. At para po mas maging madali, sinalin ko na rin siya sa wikang Tagalog at the same time. Okay? So sabi po dyan, my life shall touch 12 lives before this day is done. Ang aking buhay ay makakahipo pa ng 12 ng buhay bago matapos yaring maghapon. Leave countless marks for good or ill, ere sets the evening sun. Mag-iiwan ng napakaraming marka para sa mabuti o hindi bagong araw ay lumubog ng tuluyan. This is the wish I always wish. This is the prayer I always pray. Ito ang hiling na lagi kong hinihiling, ang panalangin lagi kong idinadalangin. Lord, may my life help other lives it touches by the way. Panginoon, hayaan mong ang aking buhay ay makatulong sa iba pang mga buhay na nahihipo sa aking pamumuhay. Thank you. Dapat daw ho, at the end of the day, before we lay our head on our pillow, close our eyes and call it a night, tanungin natin ang ating mga sarili. Worth ba yung maghapon ko? Meron bang na-bless sa buhay ko? Meron ba akong natulungan? Meron bang na-challenge? Nasagot ba yung panalangin ko? Na bago matapos ang maghapon, meron mapagpala sa buhay ko. Ang tawag po doon, influence. Sabi ko nga, ang hirap sigurong mabuhay na basta ka na lang nabuhay hanggang sa mamatay ka, wala man lang nakapansin dumaan ka. Wala man lang nakaalalang, ay meten eh. Okay. Walang dating. Ang buhay po natin, dapat may impluensya. And at that, we should live an influential, godly life. Isang uri ng buhay na makadiyos. Buhay na hahamon sa mga tao sa ating paligid. The influence of a godly life, like it or not, your life is an influence. Kayo na lang po ang mag-decide kung kayo ay positive o negative influence. Pero ang tanong ngayong umaga, ano ba talaga ang hitsura? Ano ba talaga ang mukha? Paano mo malalaman na ang impluensya mo ay makadiyos? Una po, 3 lang pong pointers ko. Una, love God. Kapag ang tao sobra niyang mahal ang Diyos, yung kanyang pagmamahal sa Diyos nakaka-impluensya sa iba. Amen? Di po ba, kahit sa atin, meron siguro magtataas ng kamay na kaya siya na born again kasi nakita niya yung kaibigan niya, yung magulang niya o yung kasama niya sa trabaho na sobrang nagmamahal sa Lord at na-bless siya kaya siya sumama. When we love God so much, it will influence other people to love God as well. Andyan pa po ba kayo? Ang sabi po, balikan natin yung ating verse kanina, Exodus 20, verse 6. But I love His unfailing love for 1,000 generations on those who love me and obey my commandments. Ganito po kapangyarihan,
kapag minamahal natin ang Diyos. Wala hong lugi kapag minahal mo ang Diyos. Kasi kapag minahal mo ang Diyos, yung impluensya niyan aabot hanggang 1,000 saling lahi. Kaya hindi ako magtataka kung bakit na born again tayo, nakakilala tayo sa Panginoon, malapit tayo sa Diyos. Siguro, may mga kamag-anak tayo, ninuno tayo, na sobrang minahal nila ang Panginoon. At bilang impluensya, tayo nandito tayo ngayon. Inaani natin yung pabor na yun na ibinibigay ng Diyos sa mga taong nagmahal sa Kanya ng sobra. Come on, palapakan po natin ang Panginoon. Come on, give God praise! Sabi ko nga po, sa maniwala tayo at sa hindi, believe it or not, our life dictates the kind of influence that we exude. No? Kung sino po yung kasama natin palagi, kung sino yung binabarkada natin, kung sino yung pinagbubuhusan natin ng panahon, sila yung i-impluensya dun sa klase ng impluensyang ilalabas mo. Sabi nga po nung matatanda nung unang panahon, sabihin mo sa akin kung sinong yung kaibigan at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Di ba? Narinig niyo na po ba yun sa mga lolo't lola niyo? Akala ko noon, wow, ang tatalino ng mga old people. No? Pero sa totoo lang, hinango po pala yun sa Biblia. Version lang yun ni lolo at ni lola. Pero may ganung talata sa Biblia. Sabi po ng Biblia, 1 Corinthians 15:33 from the NIV, do not be misled. Huwag kayong magpapaligaw. Bad company corrupts good character. Amen? Kapag masama yung mga kasama mo, madadamay ka, sasama din yung ugali mo. Pero pwede pong baliktarin ito. If this is a principle in a negative way, this can also be a principle in a positive way. If we are a good company, those that are surround us will gain good character. Amen. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Kaya nga paano tayo nagiging godly influence kapag mahal po natin ang Panginoon? At yung pagmamahal na yun sa Panginoon, yun ay nagiging dahilan para maging kakit-akit tayo sa iba. Sinasabi ng mga kakilala natin, kamag-anak natin, inihana, mag-umpisa niyang may born again niya. Ito, simula nung makakilala sa Panginoon, sobrang napaka-straight ng buhay niya. Alam niyo po bakit? When we love God, God uses that para maging positive influence po tayo. Sabi po ni Jesus sa Matthew 22 verse 37 from the Passion Translation, sabi niya ganoon, Jesus answered. Ang background po kasi nito, merong isang matalinong tao na nagtanong sa kanya kung ano yung pinakadakilang utos sa buong kautusan. Sa Israel po kasi, sa mga Hudyo in particular, they have hundreds of law. At para ma-challenge, si Jesus, tinanong siya kung ano yung greatest of the commandment, greatest of the law. Ito po sagot ni Jesus. Jesus answered him, love the Lord your God with every passion of your heart. Andiyan pa po ba kayo? Ganda ho nito. Sabi niya, mahalin mo ang Diyos doon sa lahat ng damdamin at emosyon ng iyong puso. It is not only loving God with all your heart, but loving God with all the emotions of your heart. Kung kinakabahan ka, mahalin mo ang Diyos sa kaba mo. Kung kinakaldag ka, mahalin mo ang Diyos sa kaldag mo. Kung na-excite ka, mahalin mo ang Diyos sa excitement mo. Kung natatakot ka, mahalin mo ang Diyos sa takot mo. Sa lahat ng emosyon mo, dapat mahal mo ang Diyos. Yun ang ibig sabihin ng love the Lord your God with all your heart. Sabi po dito, love the Lord your God with every passion of your heart, with all the energy of your being. No? Yung lahat daw po ng energy. Ano sa Tagalog ang energy? Energy iya. Diba? Yun, tawag yun, energy. Yun daw pong lahat ng excitement sa ating katawan, yung lahat ng liksi, yung lahat ng kilos ng ating katawan, dapat daw po gamitin natin yung para mahalin ang Panginoon. Kaya pag sinabing, kung ikaw ay masaya, pumalakpak, ay walang energy. Tapos sabihin nyo, mahal nyo si Lord, palakpak pa lang, walay na. Kung ikaw ay masaya,
buhay mo ay sisigla, kung ikaw ay masaya, pumalakpak. O, di ba? Yun pong ibig sabihin ng, love the Lord your God with all the energy in your body. Come on! Love the Lord your God with all the emotions of your heart, with all the energy of your body. Tapos sasabi po na sunod, and with every thought that is within you. Yung lahat ng iniisip mo, dapat nagmamahal yun sa Diyos. Sino bong naisip nyo right now? Yung kakainin nyo mamaya? Ano iniisip nyo ngayon? Yung lakad nyo mamaya? Ano iniisip nyo habang nakatingin kayo sa akin? Huwag po. Ano iniisip nyo? Anong ginagawa ng taong yan? Dapat po mahalin natin ang Diyos sa lahat ng iniisip natin. Sabihin na lang natin, magaling talaga Lord. Sipan mo yung taong yan, ginamit ni, binayo ni, pitawad ni. Are you there? When we love God with all the thoughts that we have, hindi tayo magkakasala sa mga iniisip natin. At kapag ganun ang klase ng pagmamahal natin sa Diyos, that kind of love will serve as an influence to other people. Posible pala. Pwede pala nating mahalin ang Diyos ng ganon. At yung ganong klase ng pagmamahal, magiging hamon sa iba. Allow me to share with you a short story. There was a time na, basahin ko na lang po. Years ago, the communist government in China commissioned an author to write a biography of Hudson Taylor with the purpose of distorting the facts and presenting him in a bad light. Yung komunista pong gobyerno ng China ay nagbayad po sila ng author para magsulat ng isang libro na ang dahilan para sirain yung kredibilidad ni Hudson Taylor. Kasi po nung panahon yon, si Hudson Taylor ay ginamit ng Diyos ng malawakan sa pagmimisyon sa China. So maraming inchik po ang nabuborn again. So they want to discredit this missionary. They wanted to discredit the name of this consecrated missionary of the gospel. As the author was doing his research, he was increasingly impressed by Taylor's saintly character and godly life. Yun daw pong author na sumusulat ng mga ikakasira ni Hudson Taylor habang nagre-research siya. Habang naghanap siya ng mga impormasyon patungkol kay Hudson Taylor, masyado siyang na-impress, masyado siyang na-challenge doon sa consecration, pagtatalaga, doon sa makadiyos na buhay ni Hudson Taylor. And he found it extremely difficult to carry out his assigned task with a clear conscience. So masyado siyang nakonsensya na hindi na niya magagawa yung kanyang trabaho na siraan sa pamagitan ng isang libro si Hudson Taylor. Eventually po, ang ginawa ko niya, kahit nanganganib siyang mamatay. Kasi siyempre, binayaran siya para gumawa ng libro, para siraan ng misyonaring ito. Pag hindi niya yung ginawa, siya ang papatayin. Kahit nanganganib siyang mamatay, sabi dito, at the risk of losing his life, he laid aside his pen, renounced his atheism, and received Jesus as his Lord and Savior. Amen? Dahil sa impluwensya ng taong ito, yung ateista na naghahanap ng kanyang ikasisira, masyado siyang na-bless. To the point na di baling mamatay na siya. Tinalikuran niya ang pagiging ateista niya at tinanggap niya si Kristo bilang sariling Diyos at tagapagligtas. While reading the article, I was looking for part na saan banda yung kinausap ni Hudson Taylor ang taong ito. May time ba na nag-meet sila? May time ba na na-share ni Hudson Taylor yung taong ito? Wala akong banggit. Alam niyo po anong nag-lead sa taong ito para makilala sa Panginoon? Yung impluensya ng buhay ni Hudson Taylor. What am I saying? Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Whether we realize it or not, our examples leaves an impression or influence on other. Sabi po nung author na ito, sign in an executive office, what I am about to say represent 1/4 billionth of the world's opinion. Sa dami po ng mga tao sa China, sa dami ng mga tao sa buong mundo,
Isa lang siya. Pero yung impluensya ni Hudson Taylor sa kanya, binago siya. Kung tayong lahat, yung impluensya natin, dahil sobrang pagmamahal ng Diyos, natin sa Diyos, we can never tell kung sino ang pwedeng magbago at tumanggap sa Panginoon. Amen? Praise God. Sige po, palakpan natin ang Panginoon. Sabi po ni Hudson Taylor, let us never forget that what we are is more important than who we are. Kapag tinanong ho kayo, sino ka? Anong sagot mo? Ang sagot dyan ay yung ano ka. Hindi kung ano yung ginagawa mo. Tayo po, anak tayo ng Diyos. Yun ang importante. Hindi yung kung ano yung ginagawa natin. Sometimes we equate our importance and significance on the things that we are doing or on our position and status in life. Hindi kung sino ka sa buhay mo, ano ang ginagawa mo, anong position mo, anong estado mo sa trabaho. Hindi ho yun ang importante. Ang importante, sino tayo? Tatanungin ko po kayo ulit. Sino kayo? Anak tayo ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, Besh, anak tayo ni Lord. Diba? Sabi ko nga, last Sunday, dun sa afternoon celebration, anong feeling kapag pinatawad ka ni Lord at anak ka ni Lord? Wala nang anxiety. So anong feeling mo? Ang saya-te. Di ba? Come on! So tandaan po natin, kung sino tayo, mas importante yon kesa dun sa kung ano ang ginagawa natin. Our work, our job description, our position, our status does not define who we are. We are defined because of our relationship with God. We are children of God. Come on! Kaya nga ho ba sinasabi ko, no? Alin po bang mas masarap pakinggan? Yung ganitong pananalita, kilala mo ba yung manager ng restaurant ito? O yung, kilala mo ba yung Kristiyanong mabait na manager ng restaurant ito? Are we following? It is who we are that is more important than what we are doing. Yung ginagawa natin, patutuo lang yun kung sino tayo. Kung yung trabaho mo excelente, kung yung trabaho mo pulido, kung yung trabaho mo maganda, ang kasunod nun, bakit mo ginagawa yun? Kasi anak ako ng Diyos. So who you are is more important than what you are doing. Nakasunod po ba tayo? Tanong, halimbawa, tindera ka sa palengke, nakakakilala ka sa Panginoon, iwanan mo na yung pagtitinda, maghanap ka ng mas magandang trabaho. Halimbawa, basurero ka. Nakilala mo ang Panginoon. Iwanan mo na yung pagbabasurero at maghahanap ka ng magandang trabaho. Halimbawa, kasama ka sa bahay, katulong, na born again ka, iwanan mo ng pagiging katulong, maghanap ka ng mas magandang trabaho. Kung katulong ka at na born again ka, pag-aagawan ka ng iba. Sasabihin nila, magkano binabayad sa'yo ng amo mo? Dodoblin ko sa akin ka nalang magtrabaho. Bakit? Kasi nakita nila, simula nung ma-born again ka, mapagkakatiwalaan ka na. Pwede nang iwanan sa yung kanilang mga anak. Hindi na sila nagdududa sa mga ginagawa mo. Are we following? Kung sino ka ngayon, mas importante kesa dun sa kung ano ang ginagawa mo. At yung ginagawa mo ay nagiging patutuo na lang kung sino ka. Kung tindera ka sa palengke na born again ka, iwan mo yung trabaho mo? Hindi. Kasi ngayong born again ka na, lahat ng customer mo magpagpapala sa patutuo ng buhay mo at makakakilala sa Panginoon. Are we following? Kung basurero ka at na born again ka, ikaw ang magiging pinakabanal na basurero sa balat ng mundo. Kasi lahat ng basura mo o kinukuhanan mo ng basura, mapagpapala sila sa kasipagan mo. Ano po sinasabi ko? Yung pagiging Kristiyano natin, yung pagmamahal natin sa Diyos,
mas importante yan kesa doon sa ginagawa natin. And God will use that as a positive influence doon sa mga tao sa ating paligid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. So how does it look to live an influential, godly life? Mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, sabi po dito, worship God. Lahat po na nag-worship sa Lord, magsabi ng Amen. Alam ko po kaya kayo nandito para sambay ng Panginoon. Amen? Dahil po sa totoo lang kayo mga taga-third celebration, saludo po ako sa inyo. Iba kayo sa lahat eh. No? Pero huwag niyo pong ipagsasabi. Sinabi ko rin yan sa first at second. Right? Bakit? Kasi nandito ka kahit anong mangyari dahil gusto mong sumamba sa Panginoon. But we have to understand, worship is not confined in the four corners of the church. It is not confined on the 60 minutes na meron tayo dito. Ang pagsamba po, lifestyle. Sumasamba tayo sa Panginoon sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng oras at sa lahat ng lugar kung nasaan tayo. At yung pagsamba natin, hindi lang ho siya nalilimitahan sa pag-awit ng mga awitin. Yung trabaho mo sa opisina, yan ang pagsamba mo. Kapag hindi ka nagnanakaw ng bond paper at ng ballpen at ng stapler, pagsamba yun sa Panginoon. Kapag pumapasok ka sa oras at hindi ka lumalabas ng mas maaga sa oras, pagsamba yun. Kapag tindera ka sa palengke at yung timbangan mo pantay talaga, hindi siya nangungupit, pagsamba yun. Kapag nangungontrata ka at yung mga materialis mo sa pangungontrata mo, mga quality talaga hindi substandard, pagsamba yun. Are we following? Because our faithfulness to God influences other people. Yung pagsamba po natin, hindi lang equals nota at instrumento. Ang pagsamba po, buhay. Sabi po ng Romans 12, I beseech you therefore, brethren, that you present your bodies as living sacrifice, which is your reasonable service and worship to God. Kaya nga po kapag nabubuhay tayo na may kabanalan, ginagawa natin yung tama, ano man ang ginagawa natin sa buhay. Estudyante ka, manggagawa ka, empleyado ka, negosyante ka, kahit nasan ka sa larangan ng buhay. Kapag ginagawa mo ang tama dahil one, mahal mo ang Diyos. Two, yung ginagawa mong pagsamba, yan ay magiging positive influence for the people around you. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Sabi po ng Proverbs 3 verse 3, let love and faithfulness never leave you. Huwag daw po nating iwanan, ipagsawalang bahala yung pagmamahal natin sa Diyos at pagtatapat natin sa Diyos. A godly person is not nabibili, you know? Pag ang Kristiyano maka-Diyos, hindi siya pwedeng suhulan. Hindi siya nabibili, hindi siya natatapatan. Dahil mahal niya ang Diyos, magtatapat siya. Kaya sabi dito, let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Sa ibang salin po, sabi diyan, ikwintas mo sa iyong liig ang pagmamahal at katapatan. Sabi po doon, bind them. No? Mas literal yung itali. Bakit sa liig? Di ba pag itali, dapat tinatali sa bewang o kaya sa braso. Bakit sa liig? Sabi po nila, yun daw pong liig ay lugar ng pwede mong ikamatay or ikabuhay. Tama? Dahil kapag sinakal ka sa liig, ano mangyayari sa'yo? Patay ka. Di ba? So sabi dito, huwag daw po nating hahayaan na yung pagmamahal natin sa Diyos, yung katapatan natin sa pagsamba sa Kanya ay mawala. Itali natin yun sa ating liig. Bakit? Kasi kapag mahal mo ang Diyos, tapat ka sa Diyos, your love and faithfulness will spare your life. Yan ang magliligtas sa iyo. Pero kapag hindi mo na mahal ang Diyos at nagsimula kang magtaksil, yun ang papatay sa iyo. Are you there? Sabi po dyan, let love and faithfulness never leave you, bind them around your neck, write them on the tablets of your heart. Gusto ko po ang rendering ng Passion Translation dito. Kapag nag-aaral po kayo ng Biblia and you are looking for better adjectives to better explain yung verse na inaaral ninyo, you can try TPT po, the Passion Translation. Ang Passion Translation po kasi ay commentary siya. No?
exposition of the Bible. Sabi po dito, Proverbs 3:3, Passion Translation, hold on to your loyal love. Diba? Sabi doon, love lang. Pero dito nilagyan na niya ng loyal. Dapat matapat daw. And don't let go. And be faithful to all that you've been taught. Yung lahat ng tinuro sa atin, maging tapat tayo. Gusto ko po yung sunod na statement. Sabi diyan, let your life be shaped by integrity. Dapat daw ho, yung buhay natin bilang mga anak ng Diyos, yung buhay natin bilang mga nagmamahal sa Diyos, yung buhay natin bilang sumasamba sa Diyos, ay hinubog ng integridad. Yung hindi tayo masusumbatan na, kilala kayo yan, born again niya pa mo, pero po ang kasabi mo, yung kalaram. Alam ko sa church yan doon sa Putintolda, pero mahirap kausap yan sa negosyo. Hindi yan patas. Ano po sinasabi ng Biblia? Pag mahal natin ang Panginoon at tapat tayo sa Kanya, yung buhay natin, it is shaped by integrity. Hindi tayo pwedeng bayaran, tawaran, or tapatan. Kasi naniniwala tayo, mahal natin ang Diyos, nagtatapat tayo sa Diyos, Diyos ang bahala sa atin. Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Sabi po ni Augustine, idolatry is worshiping anything that ought to be used or using anything that ought to be worship. Ang lahat po na sumasamba sa Diyos, magsabi ng amen. Lahat po ng ginagamit lang ang Diyos, magsabi ng amen. Siyempre, hindi tayo mag-aamen, no? Kasi hindi tayo aamin. Sabi po ni Agustin, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pagsamba sa mga bagay na dapat ginagamit at paggamit sa Kanya na dapat sinasamba. Let me ask you, real talk po, no holds bar. Di ba madalas, ginagamit lang natin ang Diyos? Pag may problema ka, mas consistent ka sa life group. Pag may pinagdadaanan ka, mas marubdob ang panalangin. Kapag dealt with ka, halos basahin mo ang Biblia from cover to cover. Bakit? Kasi may kailangan ka. Are you doing it out of love? Or are you doing it because you want something from God? By definition, ang tawag ho doon, idolatry. Dahil ginagamit mo lang ang Diyos. On the other hand, yung mga pagpapalang binigay ng Diyos sa iyo, yung mga bagay dapat kasangkapan lang, sila yung pinapahalagaan natin. Sila yung kumakain ng oras natin. Sila yung umuubos ng emosyon natin. Balikan ho natin yung talatang binasa natin kanina. Sabi po ng verse 2, I am the Lord your God who rescued you from the land of Egypt, the place of your slavery. Sa mga taga-Israel po, inilabas sila sa Ehipto. Pero tayo, inilabas din tayo ng Diyos sa mga maling relasyon, sa mga adiksyon, sa mga masamang ugali, sa mga bisyo. Inilabas din tayo ng Diyos. You must not have any other God but me. You must not make for yourself an idol of any kind or an image of anything in the heavens or on the earth or in the sea. You must not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, I am a jealous God who will not tolerate your affection for any other gods. Siloso po ang Diyos. Naninigbuho ang Diyos. Hindi papayag ang Diyos na yung emosyon natin, yung damdamin natin, yung oras natin, yung lakas natin, inuubos natin sa ibang bagay. Sa umamin tayo at sa hindi, mananambahan pa rin tayo ng mga Diyos-Diyosan. Marahil po wala na kayong mga rebulto sa inyong mga bahay. Wala nang mga santo sa mga sulok-sulok ng inyong bahay.
Pero ang totoong rebulto, wala doon sa altar. Ang totoong rebulto, nandyan sa ating mga puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahalin natin siya ng buong puso. Yung buong puso natin na siyang totoong altar ng luklukan ng Diyos, yan dapat buong buo sa Kanya. Kaya po ang tamang panalangin, Panginoon, wasakin mo ang lahat ng Diyos-Diyosan sa aking puso. Banalin mo ito at walang ibang mailuklok doon, kundi kayo lamang. That should be our prayer. We talk about loving God, worshiping God. There are idols in the house, idols in our heart that we need to tear down, destroy, so that we can truly worship the one living God. Isa po sa pinakakinamumuhi ang kasalanan ng Diyos ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. You know why? Because idolatry destroy your coming generation. Sabi po dito, sunod na talata, I lay the sins of the parents upon their children. The entire family is affected. Even children in the third and fourth generation of those who reject me. Huwag na ho nating pahirapan. Ang pagsamba po sa Diyos-Diyosan, simple lang. If worshiping God requires faithfulness, and faithfulness is actually idolatry. Kung hindi ka nagtatapat sa Diyos, at anuman yung dahilan kaya ka hindi nakakapagtapat, yun ang Diyos-Diyosan mo. Ulitin ko po. Kung hindi ka nagtatapat sa Diyos, at anuman yung dahilan kaya hindi ka nakapagtatapat, yun ang yung Diyos-Diyosan. Sometimes, we guise our things, binabalat kayuhan natin yung mga bagay sa buhay natin na mga lehitimong pangailangan. Ay, para sa pamilya ko to eh. Kailangan ko to eh. Kailangan ko rin magpahinga para sa kalusugan ko. I mean, sometimes they all sound logical and legit. Pero kung titingnan po natin sa puso ng ating mga puso, ang lahat ng ito, Diyos-Diyosan. Because idolatry is simply put unfaithfulness. Yung taong tapat sa Panginoon, mamahalin niya ang Panginoon, paglilingkuran niya. At ang kanyang buhay ay magiging malaking impluensya sa mga tao sa paligid niya. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Allow me to read another segment in the life of Hudson Taylor. It was a stormy night in Birmingham, England, and Hudson Taylor was to speak at a meeting at the 7th Street Schoolroom. Meron po appointment si Hudson Taylor para magsalita sa isang eskwelahan, kaya lang yung gabing yon may bagyo. So sabi po ng kanyang hostess, his hostess assured him that nobody would attend on such a stormy night, but Taylor insisted on going. Sabi ho nung host niya, walang darating sa panahon yan, may bagyo. Palagi mo may mag-attend ng Bible study mo niyan. Pero hindi po nagpapigil si Hudson Taylor. Ang sabi niya, I must go even if there is no one but the doorkeeper. Pupunta pa rin ako. Kahit walang dumating kundi yung gwardya. Okay? That kind of faithfulness. Yung po mga taong tapat, naghahanap sila ng dahilan para makarating. Yung mga taong hindi tapat, naghahanap ng dahilan para hindi makarating. Sabi po dito, nung gabing yon, nagpatuloy pa rin sa Hudson Taylor, less than a dozen people showed up. Wala pa pong 100 ng tao yung dumating. Pero sabi doon, the meeting was marked with unusual spiritual power. Kahit konti lang sila, sobrang napakakapal ng presensya ng Diyos at matinding pagkilos ng banal na Espiritu.
And history says half of those present either became missionaries or gave their children as missionaries, and the rest were faithful supporters of the China Inland Mission for the years to come. So ibig sabihin po, minsan nasusukat yung ating katapatan hindi doon sa mga dakilang bagay. Hindi doon sa mga bagay na nandun sa ilalim ng spotlight. Nandun sa mga panahon na hindi kaaya-aya. Madaling umaten kapag may concert. Paano kung regular na gawain lang tapos umuulan pa? Magkakasubukan tayo ng katapatan. Yeah? Madaling umaten kung may service. Paano kung wala at baha pa? Magkakasubukan tayo ng katapatan. Andiyan pa po ba kayo? Sino po dito gusto nyo na maging alamat ang buhay nyo? Sa kanila na hindi nakakalam ng alamat, ang ibig sabihin po ng alamat ay legend. Okay? Yung matagal ka nang wala, pinag-uusapan ka pa rin. Si Hudson Taylor po, ganun siya. Matagal na siyang wala, pero hanggang ngayon, libro na lang meron tayo, humuhugot pa rin tayo ng inspirasyon sa buhay niya. His life is a legend. When a person loves God, worship God, and is faithful in that commitment, that person is a legend. Kapag ang tao po, mahal niya ang Panginoon, sinasamba niya ang Panginoon, committed sa Panginoon, ang tawag sa taong yon, legend. Pastor, paano naman po yung taong hindi mahal ang Panginoon? Pawishi-washi lang siya, hindi siya committed. Yung nabubuo siya sa sarili niya. Ang tawag doon, lojon. Ay, sinayang mo ang buhay mo. Di ba? Si Hudson Taylor po at ang maraming karakter sa Biblia, matagal na silang patay, pero hanggang ngayon, pinag-uusapan natin ang buhay nila. Bakit? Because they were a legend in being an influential for God. They love God, they serve God, they worship God. Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Yun po yung aking pangatlong punto. At dito na po ako magtatapos. Una, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas. Pangalawa, sambahin natin ang Diyos ng buong katapatan. Pangatlo po, serve God. This is another phase of a godly influence. Maglingkod ka sa Panginoon. Hindi kailangang malaki, hindi kailangang malimit. Kailangan lang yung paglilingkod mo, committed ka. Our commitment to God influences others. Yung paglilingkod natin sa Diyos, lalo na yung paglilingkod na buong pagtatalaga, nakaka-impluwensya po yan sa Panginoon. Let's read Psalm 112 verses 1 to 3. Sabi po ng NLT, praise the Lord! How joyful are those who fear the Lord and delight in obeying His commands. Maghanap po kayo ng pinakamasayang tao, yun yung mga taong naglilingkod sa Diyos. Ay, hindi naman eh. Yun yung mga taong pwede lang sabihin na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, hep, hep, masayang tunay, hep, hep. Ang lahat po ng masaya magsabing amen. Naglilingkod po ba kayo sa Panginoon? Kung masaya ka at yung saya mo hindi galing sa paglilingkod sa Panginoon, mapapanaw yan, matatapos yan, mauubos yan. But there is no such joy than serving God. Kasi yung paglilingkod natin sa Panginoon, aanihin natin hanggang sa walang hanggan. Come on, palakpan po natin ang Panginoon. Ito po ang blessing doon sa mga taong naglilingkod sa Panginoon. Sabi po ng verse 2, their children will be successful everywhere. An entire generation of godly people will be blessed. They themselves will be wealthy and their good deeds will last forever. Hindi kakalimutan ng Diyos yung paglilingkod natin sa Kanya. Sa Russia po, yung mga Kristiyano nasusubok dahil sa hirap ng pinagdadaanan nila. They were persecuted, they were abandoned, mahirap ang buhay. Sa Amerika po, sa kabilang banda, they were tested by freedom. Sobrang malaya sila. Lahat pwede. Lahat pinapahintulutan. Kahit anong reliyon, pwede nilang paniwalaan.
Sa sobrang laya nila, naguluhan na yung utak nila na hindi nila alam kung babae sila o lalaki. Their freedom was too much that there is no tension on their choice of religion. Kaya yun ang pagsubok sa kanila. Yun po sa Amerika, sa Russia, dito sa Pilipinas. Kumusta po yung ating commitment sa Lord? Kumusta yung ating paglilingkod? Yung pag-attend natin ng life group, yung pag-attend natin ng prayer works, yung family devotion natin, yung personal devotion natin. How committed are we? Ang paglilingkod po sa Diyos, pahiramin niyo po ako ng 5 minuto. Ang paglilingkod sa Diyos hindi nakakulong sa 4 na sulok ng simbahan. Ang mga naglilingkod sa Diyos, hindi lang yung mga pastor, misyonero, manggagawa, at worship leader. No. Kahit ano ang trabaho mo, whether empleyado ka sa isang kumpanya, kahit yung kumpanya nyo hindi Kristiyano, kahit sino pa man ang boss mo, whatever you are doing, if you are doing that for the Lord, to glorify the Lord, to be a testimony of what God can do in your life, that work is a service to the Lord. Yung paglilingkod sa loob ng simbahan at yung paglilingkod sa labas ng simbahan, sa mata ng Diyos, pareho lang yan. Ang sukatan, ginagawa mo yan para sa Panginoon. Kahit sino pa ang boss mo, ang totoong boss mo, ang Panginoon. Kasi po ang sabi ng Biblia, ano man ang masumpungang gawin ng inyong mga kamay, gawin nyo yan sa pinakamabuting paraan na parabang sa Diyos. Talk about service. Sa Diyos po, walang spiritual service at secular service. Sa Diyos, lahat is sacramental. Whatever we do it for the Lord. And that leaves us with an influence that will bless other people. Tayo pong lahat ay tumayo. Allow me to read Matthew 16, verses 24 to 26 from the New King James Version. Tinuran po ito ni Jesus sa kanyang mga alagad at sabi niya sa kanila, Then Jesus said to His disciples, If anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Yung pong pagsunod sa Panginoon ay may kabayaran. Yung pagiging Kristiyano, there is a price tagged to it. And it is called commitment. The moment na born again ka, you are called to serve that commitment. Sabi po ng verse 25, For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will save it. For what profit it is to a man if he gains the whole world and loses his own soul. Ano po yung pakinabang natin? Kung maging matagumpay tayo sa buhay na ito, yumaman tayo, sumikat tayo, nakuha natin ang lahat ng pangarap natin, pero ang kapalit, napabayaan yung relasyon natin sa Diyos, na wala ang kagalakan ng ating kaligtasan, and eventually, our love for God became frozen. Ano ang ipagpapalit natin sa ating relasyon sa Panginoon? Sabi po ng huling talata, or what will a man give in exchange for his soul? Last verse po, Matthew 6:24 says, No one can serve 2 masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. O Diyos, aming Ama, pinagpapala ka po namin at tinadakila. Salamat po sa patuloy na pagtuturo niyo sa amin. Sa pag-akay niyo sa amin sa mas mataas mong kalooban. Una po sa lahat, tumadalangin kami, O Diyos, na tulungan niyo kami na wasakin ang lahat ng Diyos-Diyosan sa aming mga puso. Ang lahat ng umaagaw sa inyong lugar sa aming mga altar, sinusuko po namin sila sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, tulungan niyo kami na mahalin ka ng lahat ng emosyon ng aming mga puso, ng lahat ng sigla ng aming katawan.
at lahat ng kaisipan ng aming kaisipan, O Diyos. Tulungan niyo po kami na sambahin ka ng buong katapatan at paglingkuran ka sa aming mga buhay. Taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Sambahin po natin ang Diyos. Let us allow the Holy Spirit to minister to us right now. Akma lang po ang awitin na yan sa ating pagtatapos ngayong umaga. Mag-aminan po tayo na yung buhay natin ay sa Panginoon. Jesus, sa iyo ang buhay ko. Mapapagod lang po tayo at sa totoo lang, walang buhay kung wala si Kristo. And I challenge you this morning, make that decision to turn your life back to Jesus. Dahil sa totoo lang po, doon nagsisimula lahat. If you want to live a life with influence, let it start with Jesus. If you want to make that decision, nais ko po samahan kayo sa panalangin. Tayo pong lahat ay umukot manalangin. Sabihin po natin ang ganito, Panginoon, binubuksan ko ang aking puso. Pinapapasok ko si Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Inaamin ko po, ako ay ligaw, ako ay wasak, ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking maling pamumuhay, maling desisyon, maling relasyon. Simula po ngayong araw, sa iyo ko lang isasandal ang aking pagtitiwala. Pinapaniwalaan ko ang lahat ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Salamat po sa kapatawaran, sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, at lalong higit, O Diyos, sa pagsusulat niyo ng aking pangalan sa aklat ng buhay. Simula po ngayong araw, susunod ako sa inyo, mamahalin ko kayo, paglilingkuran ko kayo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Ang pinakamagandang palatandaan daw po ng isang tao ay nakatagpo ng Diyos ay yung katotohanan na hindi siya nakasimangot. Sa paglabas po, bawal ang nakasimangot. Okay? Lalo na po, pag medyo natatraffic, smile pa more. Alright? So, baunin po natin yung kagalakan ng Panginoon, baunin po natin ang presensya ng Diyos, at umuwi po tayo na dala ang pagpapala ng Panginoon. Amen? Raise your hands. I would like to bless you with the word of prayer. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious with you. The Lord bless you with a loving heart. The Lord bless you with a worshiping heart. The Lord bless you with a serving heart. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and all God's people will say, Amen and Amen. Magandang umaga po and God bless.